Gaano ba kahalaga ang takbiratul ihram? Ang takbiratul ihram ay kasama sa mga haligi ng ating sala. Kaya naman sa mga taong gumagawa ng takbir na hindi takbiratul ihram, halimbawa na lang, nagsala sila sa masjid at ang lalaking ito ay nahuli sa pagsabay sa mga imam at sa ma'mum. And then, ang ginawa niya, agad-agad siyang tumakbo doon at pagdating niya doon, ginaya niya kung ano yung sitwasyon ng imam. Kung nakasujud ang imam o di kaya nakaruko ang imam, agad siyang nagruko at hindi na nagtakbiratul ihram. So ito ay hindi tatanggapin ang iyong sala. Bakit? Hindi tatanggapin ang iyong sala dahil hindi ka pa nakapasok sa sala. Kung saan ang takbiratul ihram, ito yung pintuan upang ikaw ay makapasok sa tinatawag nating sala. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Ali radhiyallahu anhu na kanyang naisalaysay, miftahus salati at-tahur. Ang susi ng sala ay ang pag-aabrosyon. Yan yung susi ng sala. Wa tahrimuha at-takbir. Pero ang pintuan nito na kung saan magbabawal ng lahat ng pagkilos na normal na pagkilos, yung pagkain, yung pananalita, yung paggalaw, lahat yan dahil papasok ka sa sala at takbir. Ito yung takbiratul ihram. Okay? Kaya dapat ayusin mo pagdating mo doon sa imam, pagdating mo doon sa masjid, kung sila man ay nakaruko, magtakbiratul ihram ka muna na ikaw ay nakatayo. Okay? Mali po yung ginagawa ng iba na hinahabol nila pagkatapos pag nakaruko yung imam, hindi pa sila nagtakbiratul ihram, Allahu Akbar na agad sila at rumuko na sila agad, tapos hindi sila nagtakbiratul ihram. Subhanallah, mali po yan at hindi tatanggapin ng ating sala. Kung gayon, dapat magtakbiratul ihram ka muna, Allahu Akbar, tapos ruruko ka, Allahu Akbar, pupunta ka sa ruko. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum. Kung ikaw ay nagsasala ng obligado na nakatayo, kasama sa mga kondisyon ay dapat magtakbir ka ng takbiratul ihram. Ito yung unang takbir na papasok ka sa sala, dapat magtakbir ka na ikaw ay nakatayo ng matuwid. Okay? So hindi po pwede yung ginagawa ng iba na pag pumupunta sa masjid, tapos hinahabol niya yung imam. Tapos ito yung tao halimbawa, nagtakbir siya. Nung paruko na siya, nagtakbir siya ng takbiratul ihram nung paruko na siya para lang abutan niya yung imam. So dito, pag nagtakbir ka na hindi ka nakatayo ng matuwid, hindi po tama ang iyong sala. Okay? Ito po yung kondisyon ng takbiratul ihram. Gayon din po, kasama din po sa kondisyon, ay dapat bago ka magsala, bago ka magtakbir ng takbiratul ihram, before that, alam mo yung intention mo, alam mo yung niya mo, kung ano yung pagsasalahan mo. Kasi kung nagtakbir ka na wala kang niya, wala kang intention, halimbawa, Allahu Akbar, tapos tsaka mo na lang naalala na, ano pala yung pagsasalahan ko ngayon, hindi katanggap-tanggap ang salang ito. So dapat, before ng takbiratul ihram, o di kaya sa time na magtatakbir ka, alam mo na kung ano yung pagsasalahan mo at yung intention mo. Assalamualaikum. Dalawang hadith ang nabanggit kung papaano itaas ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay sa tuwing siya ay magtatakbir ng takbiratul ihram o di kaya ay ibang takbir sa tuwing itataas niya ang kanyang kamay. Ito po ay sunnah. Okay. Pero kung papaano ito, nabanggit sa hadith ni Malik bin al-Huwairith na hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Natatapat niya ang tainga ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam pag siya ay nagtatakbir. So ito yung tainga natin, natatapat siya dito. Sa hadith naman ni Abu Humaid, natatapat sa kanyang mangkibay. Hatta yuhadhiya bihima mangkibay. Ito, natatapat dito, okay? So kahit saan dito, ito po ay sunnah, okay? Pwede rito, pwede rito. So yung tinataas naman na hanggang dito lang, Allahu Akbar, hindi umabot dito, at sumubra naman ang Allahu Akbar, sumubra naman dito, ito po ay hindi po kasama sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sunnah po ay dito o di kaya ay dito. Okay? Tinatapat natin dyan o di kaya ay dito. Tinatapat natin sa ating balikat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Kailan natin itataas ang ating dalawang kamay sa tuwing tayo ay nagtatakbir sa ating salat? May apat na kalagayan. Unang kalagayan ay ang unang takbir na tinatawag nating takbiratul ihram. Katulad nito. Pangalawang kalagayan ay
pag natapos mo na yung Suratul Fatiha at yung karugtong ng sura na pangalawang sura after ng Suratul Fatiha na ikaw ay pupunta sa ruko, itataas mo rin ang yung kamay sa pagtakbir mo papuntang ruko, katulad nito. At pangatlo po ay pag ikaw ay nagmula sa iyong ruko at babalik ka sa pagkatayo mo, katulad nito. So pang-apat naman po ay gagamitin lang natin ito kung ikaw ay nagsasala ng Salatul Dhuhr, Salatul Asr, Salatul Maghrib, Salatul Isha, na kung saan yung pangalawang raka na ikaw ay nagtahiyat, okay? At pag ikaw ay tatayo ng pangatlong raka, itataas mo ang iyong kamay katulad nito. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum. Okay, so saan naman natin ilalagay ang ating dalawang kamay pagkatapos ng takbiratul ihram? Una sa lahat, paano natin ilalagay? Sa mga hadith na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tatlo yung nabanggit. Una ay ganito. Ilalapag mo yung kaliwa, mauuna yung kaliwa, and then kanan. Okay? Pwede mong ilapag dito, hanggang dito, okay? Ganyan. Pwede mong hawakan na ganyan. Okay? Pwede mong hawakan na ganyan. Pwede rin dito. Ayan. Pwede rin ganyan. Ha? Pwede rin ganyan. Lahat po yan ay may nabanggit na hadith. Kung saan mo naman banda ilalagay, may mga ulama na nagsabi na dito. May mga ulama na nagsabi na dito sa pusod. May mga ulama na nagsabi na dito sa ibaba ng pusod. So, lahat po yan ay pupwede. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum.